Rowena, pumasok ako ha, kasi nakabukas yung pinto. Kanina ka pa nakakatitig dyan sa kanya habang natutulog siya. Iniisip ko lang kasi kuya, ano kayang mangyayari kung hindi kami nag-away nung gabing yun? Nangyari na ang nangyari. Huwag mo nang balikan ng gabi ng aksidente. Eh hindi naman yung aksidente ang iniisip ko, kuya. Yung nararamdaman ko ngayon. Ano bang nararamdaman mo? Alam mo namang sa 7 taon, ngayon lang ako nakatulog nang hindi nanginginig ang kamay ko. Ngayon lang ako nakahinga ng maluwag sa loob ng sarili kong bahay. Nakakaramdam ka ng ginhawa? Oo, at yun ang kinatatakutan ko eh. Habang pinupunasan ko siya, parang gusto ko siyang sakalin. Habang pinapalitan ko ang diaper niya, naiisip ko na hindi na niya ako kayang saktan. Ligtas na ako kasi hindi na siya makagalaw. Alam mo, Rowena, hindi ka masamang tao dahil lang doon. Pero minsan ayoko na siyang alagaan kuya eh. Gusto ko na lang mag-empake at umalis. Gusto ko siyang layasan. Ilang beses niya akong pinadugo, kuya. Ilang beses akong naospital sa mga kamay niya. Tapos ngayon, ako ang inaasahan niyang bubuhay sa kanya. Ganun talaga. Alam mo sa mga ginawa niya, lahat ng mga pasakit na ginawa niya sa'yo, may karapatan ka naman talagang magalit. At may karapatan kang mapagod. Pero tuwing nakikita ko siyang nakahiga at walang laban, kinakain ako ng konsensya ko. Hindi ko alam kung tao pa ba ako o galit na lang ang natira sa akin. Ay, nakaka-frustrate talaga kapag konsensya mo ang kumakain sa'yo. Sana iba din. Tao ka pa rin, Rowena. Tao ka na nasasaktan ng matagal. At ngayon lang ulit nakahinga. Inhale, exhale, Rowena. Totoo. Alam mo yung may ano na siya, may relief na siyang naramdaman kasi alam niya sa sarili niya na hindi na siya ulit masasaktan physically, hindi na ulit siya maaabuso. Pero nakakaramdam din siya ng konsensya at the same time kasi nakikita niya na parang nakaratay nga doon yung asawa niya.